kahapon kasi, napakinggan ko yung broadcast ni Maharlika. Alam niyo, napakataas ng pagtingin ko at respeto kay Maharlika kasi alam natin na kung gugustuhin lang ni Maharlika, siguro bilyonaryo na siya ngayon, no? Dahil isa siya sa pinaka-loyal na talagang loyalista ni Marcos, no? Bago pa niya nakita na pagsasamantala lang pala sa tiwala ng bayan ang ginagawa ng mga Marcos at ngayon, isa siya sa pinakamatinding kritiko ng mga Marcoses kasama na ng kanyang may bahay na bininyagan ni Maharlika na Lisa Tanas. Si Maharlika ang talagang nangunguna sa pagsasabi na ang Marcos ay bangag, dati pa niya sinasabi yan, na ang Marcos ay nasa mastermind ng mga kakurukutan sa bayan, hindi lang sa flood control, kundi na doon sa mga lahat ng mga smuggling, whether be it agriculture or mga langis at iba't iba pang mga bagay. No? So lahat ng mga baho ng mga Marcoses, chances are si Maharlika. Bakit? Kasi marami siyang puting ahas. At kaya naman marami siyang puting ahas dahil nga galing siya sa kampo ng mga Marcoses. Natural, kilala niya lahat ng mga supporters ni Marcos na marami ngayon ay disappointed talaga sa mga pangyayari. Siguro marami sa kanila nag-isip na itong si Marcos ay magbabago pagkatapos maging presidente kasi nga nais niyang baguhin ang nasirang pangalan ng kanyang ama na si Diktador na Marcos Sr. Pero mas malala pa pala kasi nga bangag, pinababayaan ng kanyang may bahay na magpatakbo ng gobyerno at kurakot. Alam nyo, nung simulang nagbumabanat itong si Maharlika, lalong-lalo na sa First Lady, no? May isa akong spokesaway na sinabi ko, kahit pa gano'n mong kabuisit si First Lady, kahit pa paano, dapat bigyan mo naman ng kahit pa paanong respeto. Kaya nung una, talagang ilang sa akin si Maharlika. Sa loob-loob ko, bakit mo siya maiilak? Ako naman, never ako talaga Marcos supporter. Ang talagang sinabi ko lang naman dun sa broadcast na yon, nung talagang tinitiran ni Maharlika si Lisa at tinawag na Lisa Tanas dahil nga dun sa panggidnap ng anak ni distressed mother, sabi ko, konting respeto. Pero of course, sa mga dumating na mga panahon, nabiyak ang unit team, lahat kami nagkaroon ng realization na kami nabudol ni Marcos Jr. at natural, naging malalapit kami sa isa't isa. Kasi feeling nabudol, no? So, kinakailangan talagang magsama-sama at kumbaga, to lick each other's wounds dahil kami nga ay nabudol ni Marcos Jr. So, hindi ako napagtataka na yung broadcast hapon ni Maharlika na pinakinggan at panoorin niyo po, tungkol ito kay Claro. Si Claro na isang mataas na miyembro ng gabinete ni Bangag na di umano ay nagpapatawag na mga babaeng mga magaganda umaapir sa Betamax. Ibig sabihin siguro ito yung mga triple X. Pero I take it magaganda at nagbayad yung isang pagkakataon ng Setyembre ng isang taon ng mahigit kumulang 1 milyon. Mga 3 babae yan at ang sabi ni Maharlika sa kanyang pagdadrama ng kanyang impormasyon galing sa puting ahas, ito daw gabinete na pangalan ay Claro ay kumuha ng mga babae at dati dapat parang ano lang, parang yung mga Haponesa ba na iinom, kakain, hahawak ng kamay, pero ito ay nagdemand na makipagtalik. Tapos, hindi naman pala natuloy pagtatalok dahil hindi raw po pwede. Alam nyo na, shy si Pututoy. At pagkatapos, nagbayad para mapanood niya yung mga babae na magtalik sa isa't isa at suminghot ng pulburon. Tapos, ang pinakamatindi, milyones ang ginastos ng isang gabi. Sa panahon na nakikita natin na ang mga mahihirap ng ating mga kababayan ay lumulutang-lutang sa tubig baha, dahil kinukurakot ang flood control. At doon sa mga revelasyon na naririnig natin, hindi lang sa Senado, kung hindi pati na sa pagtitistigo ni Bunoan. Sinabi na po ni Bunoan, itong Mig Zubiri, at hindi ako talaga ever since soldier kay Mig Zubiri, ay pinamunuan bilang Senate President yung pagdi-disburse na kung hindi ako nagkakamali, magkano ba yun? Sandali, titignan ko, baka ako magkamali, ginawa ko yung entry sa Facebook. Titignan ko lang kung ano sabi ko sa Facebook, kung gaano karami yung pera na kanyang pinamunuan, yung leadership fund. Yun ang sabi, no? Nagkaroon daw ng leadership fund
At ang nagdi-disburse ng leadership fund ay itong si Senate President, no? Now, magkano yung Senate President? Ito po ay sa testimonya ni Secretary Bunoan, dating DPWH Secretary. Alam ko matino yan dahil yan ay roommate ni Tatay Digong sa YMCA. At kaya lang hindi lang yan na na talagang DPWH Secretary ng panahon ni Tatay Digong, kasi nga sumuporta mga bilyar kay Tatay Digong, bayad suporta, si Mark Villar ang pinalaga ni Tatay Digong. Pero ang sabi niya sa kanyang testimonya sa Sandigan Bayan kahapon, 24 billion leadership fund. Ang kada senador 500 million, tapos yung mga chair ay 1 billion. Tapos may discretion daw itong si Mig Zubiri bilang Senate President na dagdagan ang mga alokasyon ng mga senador. Ibig sabihin, hindi ako nagtataka na talagang matindi ang korupsyon sa ating bayan at itong cabinet member neto, siguro, meron ding mga insertion sa budget kaya kayang magtapo ng 1 milyon sa isang gabi sa mga kababaihan para manood lamang. Suminghot ng pulburon at siya rin nagsisinghot at syempre, para lang bayaran, para mapanood lang sila. Dahil si Pututoy is not able. Sino man yon, kawawa naman siya. No? Pero anyway, karma siguro. Kasi nga, linulustay niya yung pera ng taong bayan para sa mga ganitong bagay. Ngayon, ang tanong ko, kinakailangan at some point, malaman natin kung sino ito. Sino itong cabinet secretary na maglulustay ng milyones sa isang gabi para sa mga kababaihan, para gumawa ng kalaswaan, dahil yun ang tripping niya. Bagamat di na kaya ni Pedro. So, bakit natin dapat malaman? Well, unang-una, kasi bukod sa nabalita na at ang sariling kapatid ni Presidente nagsabi na pulboronic itong si Marcos Jr., ang sabi dito sa puting ahas ni Maharlika, itong cabinet secretary rin sumisinghot. At syempre, nandiyan naman yung mga sinasabi ni Cathy Binag na marami talagang mga nakapaligid kay Bangag na ngayon ay nasa kabinete o di naman kaya iba't ibang opisina ng gobyerno na kasakasamang sumisinghot. Now, mabuti na lang meron ngayong pagkakataon para malaman natin kung sino si Claro. Unang-una, halos kalahati pa ng gabinete ay hindi pa nabibigyan ng go signal ng commission appointments. Siguro para malaman natin kung sino si Claro, dapat lahat ng haharap sa commission appointments ngayon magbigay ng hair follicle test. Dahil sa pamamagitan ng hair follicle test, mananaraw daw natin kung sino yung wala pang basbas ng commission appointments ang siyang sumisinghot ng pulburon. Pagkatapos noon, pag malaman natin kung sino yung positive sa mga sumisinghot na pulburon, malalaman natin kung sino si Claro. Kasi sa akin, importante malaman kung sino si Claro dahil hindi po pwede na number one, sumisinghot ang isang miyembro ng gabinete, sumisinghot na nga ang presidente, pero sana kung matinong ganyang gabinete, magkakaroon ng solusyon ng problema ng ating bayan. Pero kung lahat sila ay pulboronic, wala na talagang pag-asa itong bayan nito. At pangalawa, malaman natin, saan niya kinukuha yung perang nilulustay niya sa kanyang mga kalaswaan dahil si Pedro niya ay no more willing and no more able at ano ang pinanggagalingan niyan. So sana nananawagan ako, lalong-lalo na doon sa mga miyembro ng minorya sa Commission on Appointments, kinakailangan baguhin yung rules. Dagdagan ninyo ang requirement. Hindi lang dapat urine test, kundi blood hair follicle test na malaman natin kung sino talaga yung kasama ng presidente ng pulboronic. Dahil kinakailangan malaman natin kung sino si Claro. At salamat kay Maharlika, at least meron tayo ngayon pamamaraan para malaman kung sino si Claro. Simulan nga natin sa Commission on Appointments dahil mananaraw daw natin kung itong si Claro ay isa sa mga gabinete na hindi pa nabibigyan ng basbas ng Commission on Appointments. Pero pag-usapan po natin uli yung sinabi ni Bunoan. Siyempre, pinabulaan ni Mig Zubiri. Sinasabi niya, hindi raw siya tumatanggap ng mga proyekto, proposed infrastructure projects sa mga senador at dumadaan daw yan sa Finance Committee. Hindi niya sinagot ang paratang ni Bunoan. Ang paratang, hindi kung meron talaga mga rekomendasyon ng mga senador para sa infrastructure projects at hindi talaga maiiwasan yan dahil marami mga mayors, mga barangay captains na nagre-request. Ang tanong, kung as a matter of right,
meron bang tagi-1 bilyong infrastructure projects ang nakalaan para sa mga senador? Hindi naman natin sinasabi na kapag meron kang rinecommend na mga proyektong 1 bilyon ay ikaw ay kurakot kaagad. Ang kurakot sa infrastructure ay dahil si senador na nag-endorso ng project, ang siyang kumuha ng pondo, galing siguro doon sa 1 billion, siyang magno-nominate sa district engineer o sa regional engineer ng Department of Public Works and Highways kung sino ang dapat na manalong kontratista. At yung kontratista ngayon, pag siya'y na-awardan na, magbibigay na ng advance. Dati-rati, nung ako'y kongresista, ang patakaram 10%, kapag kalye 5%, kapag building, pero ngayon, as much as 45%. Advance. Kaya tuloy, ang paborito nila, flood control project. Kasi sa flood control project, balita ko hanggang 60% o di naman kaya 100% ay pupunta na sa kakurakutan.